So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, Nubia Neo 5 5G. Sulit ba talaga i-purchase ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. For today's video, another review na naman tayo dito sa Nubia Neo 5 5G, and this time pag-uusapan natin kung sulit ba talaga i-purchase itong smartphone na to. So bago tayo magsimula, ang presyo pala nito mga idol is around 12,000 pesos, and this is the 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So as you can see, when it comes sa kanyang presyo, it's a mid-range device ngayon 2026. Pero magandang balita dito sa ating product link, pwede nyo ito makuha ng below 10,000 pesos lang. So again, dito lang yan ha. So tap mo yung video dito sa tinuturo kong section of view products. Mura nyo lang makuha itong Nubia Neo 5 5G below 10,000 pesos. Dahil meron pa kayong additional discount voucher na naghihintay upon checkout. Yan po ay exclusive lang sa ating YouTube video, kaya dito lang kayo bibili nitong Nubia Neo 5 5G. At no worries, official stores po yung pagbibilan nyo nitong smartphone na to. Pang hinihintay nyo, kung interested kayo bumili nito, click nyo yan dito sa ating video. Okay, so itong si Nubia Neo 5 5G, marami itong kalaban when it comes sa mid-range or sa 10,000 pesos segment, like yung mga ibang 5G like the Poco MS8 5G, the Tecno Camon 50, di ba? So very tough yung competition when it comes sa ganitong price segment, kaya ayun nga, pagandahan na sila or palupitan na ng mga specification na i-offer. So syempre itong Nubia Neo, more on focus nito is gaming, kaya kung interested kayo maghanap ng isang gaming smartphone, ito na rin maganda i-provide. Kasi itong smartphone na to naka-optimize sa gaming, like for example yung kanyang game space, na very convenient yung game space nito mga idol. Ayan siya. So sa game space na yan dyan, sa lahat ng laro nyo ino-optimize niya. Pwede, may mga settings yan na kumbaga exclusive lang dito sa Nubia Neo 5 5G. At syempre sa mga consumers na interested sa mga RGB lighting, ito meron po siya. So, itong Eagle Eye na tinatawag nila, it's an RGB lighting yan. So umiilaw po yan mga idol. And pwede nyo siya i-personalize for your calls, for your notifications, and marami pong pwedeng gawin itong kanyang LED light na yan. Pwede nyo siya i-personalize for set what color do you want, or ano bang flow ng lighting yung mga gusto nyo, breathing, yung strobe ba, or yung steady lang. Diba? So, napaganda rin yan. RGB lighting, syempre, check na check sa mga gamers natin. And syempre, yung pinaka-favorite ng mga consumers natin when it comes sa Nubia talaga is yung kanilang shoulder trigger button. This is not a physical button. It's a touch, pressure-sensitive button to. So, ang maganda dito, pwede nyo i-personalize itong button na to. For example, sa COD, ito pwede nyo set up for fire or reload. Sa Mobile Legends, pwede nyo siyang iset sa mga gusto nyo gawin dyan sa button na yan. Kasi meron niya settings na ito, ilalagay nyo doon kung saan direction siya magta-touch para pag clinic nyo to, doon siya magre-response. So for me, pag sa ML, sineset ko to for claiming gold and claiming item, di ba? So mas madali, or for example, may gold, di ba? Hindi ka na-interrupt sa battle. For example, gusto niyo mag-claim ng gold or item, di ba? So very convenient. Ito additional shoulder trigger button, of course, sa Nubia. When it comes sa screen size niya, napakalaki mga idol. It's 6.8 inches IPS LCD display. So with the 120Hz screen refresh rate. So when it comes sa kanyang display, the most disappointing part is of course hindi siya AMOLED. So usually for this kind of price, dapat AMOLED nang ina-accept natin. Pero to it's not AMOLED, it's IPS. Kaya may feel nyo naman compare sa AMOLED mga idol, mas maganda syempre ang AMOLED. Sayang, mas better sana kung ginawa nila tong AMOLED para mas nakaka-enhance siya ng graphics na nilalaro nyo. Pero okay, it's IPS, sige, tanggapin na natin yan. Pero the screen size is very convenient, or yung screen size na perfect fit sa kamay ko for playing games, kumbaga. And next sa processor, it is powered ng Unisoc T9100. It is powered ng Unisoc T9300. This is 6nm processor with Mali G57 GPU. So I know maraming magiging skeptical in buying this smartphone, especially for its processor na Unisoc processor. Pero sa Unisoc T9300, it's a 5G chipset, and I think ang medyo ka-level niya na processor ng Dimensity is Dimensity 6300, sabihin na natin ganyan. So syempre for its price, medyo mababa yung kanyang processor, especially for 5G. Pero again, marami rin nag-offer ng 5G sa ganitong device na medyo mas mababa pa yung specification, like, or yung RAM. Kasi usually nakikita kong RAM ng mga affordable 5G ngayon is 4GB of RAM, and mas mababang mga Dimensity processor. Ito, medyo okay naman siya, nakaka-level naman siya sa mga Dimensity, and it can handle din naman na pretty much of modern games na pwede natin ma-download.
AAA games, kaya rin naman ito kasi na-try ko na Unisoc T9300 I think before. And so far, so good naman. It is not super smooth when it comes sa AAA games, pero you can play naman mga idol. Playable naman siya. Yun ang importante dito sa Nubia Neo 5 5G. Ang maganda dito, ang fine-flex nga ni Nubia dito is yung kanilang cooling system, mas better. Kumbaga, makakalaro kayo ng mas matagal dito dahil sa kanyang enhanced cooling system dito sa smartphone na to. So, ang maganda rin dito is the battery performance. So, ang battery nito is 6,050 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. So, sa battery pa lang, ayan, pang matagalan nyo na talaga siya magagamit. Hindi lang for gaming, for example, for day-to-day tasks, navigating and all, matagal nyo magagamit ang Nubia Neo 5 5G. Kumbaga, perfect din siya i-recommend sa lahat ng mga consumers natin. And when it comes sa battery, 6,000, pero hindi naman po mabigat itong smartphone na to. It is not slim. Pero the lightweight niya, hindi siya slim pero magaan din naman siya kahit papano. Tapos sa 6,050 mAh battery capacity niya, 45 watt fast charging rate, okay na okay po na terno yan. Ito pa maganda dito, gaming smartphone siya, pero yung camera niya maganda. So maganda. Nasaan na ba yung mga photos ko dito? Malino camera nito in fairness O ayan, 50 megapixel siya, pero yung ano niya, very detailed yung photo niya. Ang linaw mga idol. Doon din ako na-surprise ito sa Nubia Neo 5 5G na when it comes sa camera performance, pasado siya sa akin. So, nakakatuwa na hindi lang gaming side ang kanilang more on fino-focus, pati sa photography side and even the front-facing camera, malinaw din dito. So, yung kanyang rear camera is 50 megapixel. Pero again, the secondary camera is very useless yan. It's depth sensor lang yan. So, dito lang tayo mag-focus sa main camera niya na 50 megapixel. At yung front-facing camera niya is 16 megapixel. So, mapa-rear or front-facing camera, malinaw rin naman so far dito sa Nubia Neo 5 5G. And ang maganda dito, syempre while playing games, it's dual stereo speakers po ito. So, kumbaga pag naglalaro kayo dito, napakalakas ng volume. Talagang mafe-feel nyo yung intense ng nilalaro nyo salamat sa kanyang solid speaker with solid bass quality. When it comes sa water protection, it is protected ng IP64, water and dust resistant. So again, it is not waterproof or hindi siya pwede masubmerge sa water. Medyo mababa yung kanyang IP rating for that kind of scenario. Pero for a scenario na yun nga, mabasa siya, for example, as a navigating tool, umulan, ayan, may mga ganyan instance, ganyan mga protection meron po dito sa Nubia Neo 5 5G. Pasado po yan mga idol. So, ang tanong dito ng mga karamihan, Loz, okay ba siya kahit na 120GB? So, I know yan talagang pinaka magiging skeptical ng mga consumers dito is the 120GB of internal storage. Medyo mababa for its price at 10,000 pesos. Pero siguro accept natin kasi, yun nga yung iba, nag-offer ng mababang RAM na 128 pa nga, 4GB 128. Ito naman, let's appreciate na 8GB 128 naman yung offer. I know, mababa na talaga ang 128, especially gaming to, dapat 256 talaga. Pero kung 128, yan na talaga the best minimum for gaming. Makakalagay kayo ng mga games, pero mga AAA games siguro isa lang malalagay nyo kasi sobrang ang laki na ng kinakain na storage yan. Almost 50GB na yung mga iba, usually WoWa, Genshin, nasa 40 plus na yan, ang laki na. Kaya isa lang talaga malalagay nyo for 120GB of internal storage. Pero mga MOBA games, COD, ayan, marami kayo malalagay naman dito sa Nubia Neo 5 5G. Kaya suggest ko, lagay kayo ng memory card, doon kayo doon nyo store lahat ng mga photos, mga videos, mga mga documents nyo, para yung internal storage nyo, doon yung magamit lahat yan sa application and games. Kasi yung application and games po, hindi po pwede malipat yan sa memory card. So, ayan mga J-Vlog for me. Yes, sulit naman. Ito si Nubia Neo 5 5G. Isa sa mura na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. Kaya kung interested kayo dito lang kayo bibili sa ating product link dahil napakagandang deal po ay po provide sa inyo netong si YouTube. Diba? So, yan ay pala collaboration ng YouTube Shopping at online platforms. So, again, dito lang kayo bibili sa ating video. Dito, meron pong voucher na naghihintay sa inyo na up to 1 to 2,000 pesos off pag chinek out nyo na itong Nubia Neo 5 5G ngayong May 2026.